Okay, sa magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. And welcome sa ating panambahan sa umagang ito. No? Today is September 28, the last Sunday of the month. Tayo po ay papatapos na sa third quarter of 2025 at mag-uumpisa next week ay mag-uumpisa na ang fourth quarter. And medyo nararamdaman nyo ba? Medyo malamig na. Umaagat na yung lamig, no? Kanina umaga, naramdaman ko yung lamig eh. So, tinignan ko kung ilang days na lang ba before Christmas. It's 88 days to go, no? Before Christmas. So, matatapos na yung isang Burr month. Ayun, no? So, and we want to welcome everyone na mga nandito ngayon and also our regular members, maging ang ating mga FB followers, yung mga viewers natin na matunghay na sumusubaybay sa atin, no, tuwing araw ng linggo. So, welcome po sa inyong lahat. And we just want to greet some of our celebrants for this week. Nag-iisa po siya, no, si Sister Lalaine. Happy birthday, Sister, on September 30. So, yesterday, no, si Prof. Joel, Sabado, nagdiwang din po ng kanyang birthday. So, mga ilang announcement lang po for our mga events for the coming weeks and months. And also mamaya, paalala lang po natin yung ating Reformation Conference, no, na magaganap on October. Pinangungunahan ni Brother Glenn doon sa kanyang FB page from yung Christ Unfold. And also, mamaya ay may meeting ang mga committee ng TNC Retreat Ad Hoc Committee. So be there, no, sa meeting mamaya. And mamaya rin po, we have our prayer meeting. Si Kuya Nato mangunguna sa atin by 1 p.m. And also, since this is last Sunday of the month, so meron po tayong gospel hour mamayang mag-umpisa mga around 2:30 p.m. 2:30 p.m. Okay, so I hope everyone was settled. So we are now formally mag-uumpisa na sa ating call to worship, and I hope everyone have settled themselves. Gusto ko lang pong basahin yung isang talata rito sa 1 Timothy 1:17. Ang sabi po rito, "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen." No? Ito pong verse na to ay sa concluding part ng chapter 1 nung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung saan, no, ay Paul affirms yung nature ng ating Panginoon bilang yung kanyang bilang kanyang expression of praise and exhortation, no? Kung sino yung Diyos na kanyang pinapasalamatan at sinasamba. Ang sabi rito, the King eternal, immortal and invisible, the only wise God. Ito po ay matapos na bigyan ng habilin o instruction si Timoteo about the false prophet, no, and mga false teaching ng mga panahon na yun at sa mga darating na panahon. And he also uttered or ipinahayag ni Apostle Pablo yung kanyang testimonya ng kanyang conversion. And by then in there, no, he confessed that his previous life as a blasphemer, persecutor, insolent opponent, no? Yun yung sinasabi doon sa talata. Ngunit siya'y nakasumpong ng kahabagan at biyaya ng ating Panginoon. So as a reflection and a meditation for this morning, bilang para sa ating pagsamba, bilang isang mananampalataya, no, ay dapat na nakikilala natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba natin. Isang soberanong Diyos.
Sabi nga ng talata, King eternal, immortal and invisible God, the only wise God. Walang ibang Diyos na kinikilala si Apostol Pablo when he say the only wise God. No? At dahil sa kahabagan sa kanya ng Diyos na nasumpungan niya ang kahabagang ito, ay sana ganun din yung ating puso ngayong umagang ito. So mapapansin natin din dito, no, doon sa yung sa pag-expression ni Apostle Pablo nung when he affirmed the God's nature, ay nandun yung kanyang marvel. He marveled, no? Namangha siya. He amazed God's works, no? At katulad din ng mga ibang mga naunang mga lingkod ng Diyos, no? Sila Moses, Abraham, David, at maging yung the rest of the apostles, ay makikita natin sa kanila when we show their praise and thanksgiving, there is majesty, no? And there is reverence and there is honor to God. So, sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay, mga regular attenders, maging ang ating mga FB followers, no, na sumusubaybay sa atin ngayon, ay mainam na tayo ay dumadalo. Pero nawa, ang aking panalangin ay masumpungan natin yung ganitong klase ng puso sa ating paglapit sa Diyos sa ubagang ito. At sa atin bilang mga mananampalataya, no, ito'y hatid sana nito sa atin ay yung buo nating pasasalamat na maging ugali natin bilang mananampalataya, yung magpasalamat tayo araw-araw. Dahil kung meron man tayong dapat na unang-unang ipagpasalamat, ay yun ay walang iba kundi ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Linisin tayo, no, sa ating mga pagkakasala nung kanyang mamahaling dugo. At ito yung napakahalaga at very important thing na dapat na naisa sa puso natin bilang mananampalataya, no? And also we should be marvel. Ma-amaze tayo kung sino itong Diyos na ating sinasamba sa umagang ito. And as we worship the Almighty God today, no, I encourage everyone, mga brethren, ang mga mahal namin sa buhay, na tingnan natin ang ating Diyos na sinasamba ngayong umagang ito with majesty, seeing that yung ating sinasamba ay isang eternal King, immortal, invisible, and only wise God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Tinitingnan namin, Panginoon, ng iyong kadakilaan, ng iyong katanyagan, Panginoon, sa aming mga buhay. Paano, Panginoon, na ikaw ay patuloy na matapat sa aming buhay, na kami, Panginoon, ay narito, binibigyan mong pagkakataon upang kami makalapit sa inyo, magpuri at sumamba. Nawa, Panginoon, ay maibigay namin yung aming mataas na pagpuri at pagsamba sa inyo sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na iyo'y kaming samahan ng iyong special na presensya sa umagang ito. Kalugdan mo kami, Panginoon, sa aming paglapit. Kung meron man kayong nakitang hadlang sa amin, o karumihan sa aming puso na magiging hadlang, Panginoon, sa aming pagsamba, amin po itong hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. Nawa, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang paglapit namin sa umagang ito ay tunay na magbigay ng kasiyahan at kaluwalhatian sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa buong isang linggo at sa aming paglapit ngayon sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ay ituon namin ang aming pansin. Isang tabi namin, Panginoon, ng mga alalahanin na meron kami. At iwan namin itong saglit upang tunay na mabigay namin ang nararapat na pagsamba sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, ang gawain ito, ang mga bawat mangunguna, ay kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na humawak at magbigay ng katalinuhan, ang iyong tagapagsalita, ang magbahayag ng iyong mensahe, Panginoon, ay
patuloy naming inilalapit sa inyo at kayo po ang patuloy na magbigay ng katalinuhan sa Kanya upang maipahayag ang iyong salita ng merong katotohanan. Salamat, Panginoon. And ang lahat ng aming gagawin sa maghapong ito ay aming ipinagtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At bilang unang ating awitin, ang ating awitin ay galing sa Trinity Hymnal 35, Immortal, Invisible God, kung saan hinango ko yung ating call to worship ngayong umaga. Inihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo upang awitin natin ang ating unang hymno, Immortal, Invisible God. Immortal, invisible God, only wise, in light, inaccessible, hidden from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, the great unresting, unhasting, and silent as light, nor wanting, nor wasting, thou rulest in might. Thy justice like mountains, high soaring above, thy clouds which are fountains of goodness and love. Great Father of glory, pure Father of light, thine angels adore thee, all veiling their sight. All praises would render, oh help us to see, 'tis only the splendor of light in me. Tayo po yung makakaupo na. Umawit pa po tayo ng isang hymno. Ito naman po ay matatagpuan sa Trinity Hymnal 535, How Good It Is to Thank the Lord. Tayo po, bilang mananampalataya, ay gaya ng nasabi ko nina, ay dapat na maging ugali natin ng at pagpapasalamat sa ating Diyos, yung ating patuloy na pagpuri. Itong hymnong ito ay recognizing God's continuous providence and faithfulness sa ating lahat. At in stanza number 3, meron din dito na sincere reminder na yung mga lumalakad in wickedness, in wicked ways, ay sinasabi dito that nothing awaits them but fall and destruction. But those who walk in righteousness, makikita natin sa fourth stanza, ay God's dwell with them and they will assured of His faithfulness. So let's continue to give thanks and praises to God with this hymn. How good it is to thank the Lord, praise to Thee, Most High Lord, to show Thy love with morning light, and tell Thy faithfulness each night. Yea, good it is Thy praise to sing, and all our sweetest music bring. O Lord, with joy my heart expands before the wonders of Thy hands.
para naman po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa Book of Matthew. Ngayon po ay babasahin natin ang Matthew 18 to 34. So, tinatawag ko si Brother Jem para pangunahan po tayo sa pagbasa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumindig para sa pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Tayo ay babasa sa Matthew chapter 8, verse 18 to 34. Mateo chapter 8, verse 18 to 34. Ating basahin ang salita ng Panginoon. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa palibot niya, ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang pangpang. Lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, "Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man magtungo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "May mga lungga ang mga asong gubat. Ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo." Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay." Verse 23. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat matatabunan ng alon ang bangka, ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami." Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya?" Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, "Anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Verse 28. Nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila, kaya't walang makadaan doon. Sila ay sumigaw na nagsasabi, "Anong gagawin mo sa amin, o anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon?" Sa may kalayuan sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain. At nagmakaawa sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung palalayasin mo kami, ay papuntahin mo kami sa kawan ng mga baboy." Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo." Lumabas nga sila at pumasok sa mga baboy, at ang buong kawan ng mga baboy ay bumulusok sa bangin, patungo sa dagat, at namatay sila sa tubig. Tumakas ang mga tagapag-alaga ng mga iyon, at pagpasok nila sa bayan, ay sinabi nila ang buong pangyayari at ang nangyari sa mga inalihan ng mga demonyo. Lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus, at pagkita nila sa kanya, pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang nasasakupan. Tayo na po ay maaaring maupo. Ang ating binasa ay nagpapatungkol sa tatlong aspeto, tatlong bagay. Una, ang cause of discipleship. Pangalawa naman, ang milagro ni Jesus ng pagpapatigil ng bagyo sa gitna ng dagat. Ganon din naman ang sumunod kung saan pinagaling ni Jesus ang dalawang tao na sinaniban ng demonyo. Doon sa ating unang binasa, makikita natin ang cause of discipleship na si Kristo ay kinonfront niya yung mga tao na nag-e-express na willing sumunod sa Kanya, na nagpapahayag sa Kanya, "Kristo, susundin ka namin. Ito'y aming gagawin." Ngunit meron tayong nakitang dalawang katotohanan sa Kanyang mga binitawang salita. Una, ang isang disipulo
ay dapat pala willing to deny himself sa mga earthly possession at kanyang comfort for the sake of following Christ. Ang isang disipulo pala, ang isang willing na sumunod sa Panginoon, ay dapat bukas ang loob sa pagdeny ng kanyang mga pangamakabundong kagustuhan or even yung comfort o pangangailangan para lamang sundin si Kristo. Ang pangalawa naman doon ay sinasabi na ang isang disipulo pala ay must be willing to choose and prioritize Christ over earthly relationship. Ito yung nakita natin doon, yung isang willing na sumunod sa Kanya ay sinasabi na ililibing ko muna yung aking tatay. Ngunit ang sinasabi ni Kristo dito, hindi niya ibig sabihin na dinidishonor o dapat nating i-dishonor ang ating mga magulang. Pero ang nais iparating ni Kristo dito na between si Christ at between sa magulang, sino ang iyong ipaprioritize? At ang sagot na dapat nating maintindihan ay si Kristo. Si Kristo lamang ang dapat manguna sa lahat ng ating makamundong pangailangan at ating mga makamundong mga relasyon. Kasunod naman noon, nakita natin sa kabilang kwento naman na si Jesus siya ay nagpapahinga at ang mga disipulo ay nabagabag at natakot na kung saan sila ay maaaring makaranas ng natural calamity, sila ay maaaring mamatay sa gitna ng dagat. Pero ang isang napaka-importanteng makita natin is yung kababawan o halos kawalan ng pananampalataya ng disipulo. After nila makita ang paghihimala ni Kristo, after nila makita ang mga kapangyarihan ni Kristo, after ng mga preaching, after ng mga gospel na evangelism, and yet, hindi sila nananampalataya na sila ay maliligtas or sila ay mapoprotektahan. Kaya ganun na lang nung sinabi ni Kristo, napakaliit ng inyong mga pananampalataya. So anong makikita natin doon na si Kristo, yung kanyang pagiging Panginoon, deserves ang ating unwavering faith, ating pananampalataya dahil siya ay Diyos. Pinakita na siya ay makapangyarihan at Diyos sa lahat. At panghuli, nakita natin sa susunod na kwento kung saan ang dalawang tao ay pinagaling ni Jesus mula sa pagkakasapi ng demonyo. It is surprising na kahit na marami ang nakakita, marami ang naka-witness, at nakita nila, kilala nila yung tao na sinasaniban ng demonyo at ngayon ay gumaling na, instead na ang mga taong ito ay mamangha, lumapit kay Jesus, anong ginawa nila? Pinaalis pa si Jesus sa kanilang lugar. Hindi man natin lubos maintindihan bakit nila ito ginawa dahil hindi ito in-express sa Biblia, pero this only proves na ang tao ay meron talagang makasariling kagustuhan. Hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ang kaligtasang inaalok ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin lang nito, marami ang nagsasabi, pakitaan mo kami ng milagro, pakitaan mo kami ng kapangyarihan mo. Pero sa kabila nun, kahit makita na nila yung milagro, hindi pa rin sila maniniwala. Ito makikita natin dito na ang milagro ng Panginoon doesn't guarantee belief sa isang unregenerate na makasalanan. Kaya natin maiintindihan, ganun na lang pala ang biyaya ng Panginoon. Kaya pala tayo ang pinangawakan natin, the doctrine of the grace of God. Na tayo palang mga tao ay patay sa ating kasalanan, hindi natin maliligtas ang ating sarili kung hindi si Kristo ang kikilos sa ating puso. Paano natin ito may a-apply sa umagang ito, mga kapatid, sa aming mga bisita? Instead of praying for answered prayers, instead na tayo ay manalangin sa patuloy nating mga pangangailangan, sa magkaroon ng milagro sa ating personal life, bakit hindi natin isik at i-prioritize yung giver ng blessing? Bakit hindi natin isik kung sino ang nagpapagaling? Bakit nakatingin lang tayo dun sa blessing, sa kagalingan, sa wealth, sa riches na maaari natin matanggap? Ang Diyos dapat ang nating tignan. Let us put our faith in Him and believe in His Lordship over us as we seek Him in our worship this morning. Tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. So,
I request the ushers para i-distribute po yung ating mga basket. And sa aming mga FB viewers na tumutunghay sa live stream, at kung kayo man po ay hinihipo ng ating Panginoon upang para magbigay sa gawain ng ang aming iglesia, ay makikita nyo po ang aming bank account sa screen. At ang lahat po ng mga salaping na lilikom sa iglesyang ito ay para po sa patuloy na pag-sustain ng gawain sa iglesia, lalo-lalo na sa gawain ng ebanghelismo at mission work na ginagawa ng iglesia. Atin pong ipanalangin ng mga kaloob na nalikom. Dakilang Diyos, sa aming Ama, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan kung saan, Panginoon, ay kami inahayaan mo na patuloy na nakapagbigay at patuloy mo kami tinuturuan na hindi manangan sa anumang material na bagay, kundi meron kaming kung sang loob, masayang puso sa pagbibigay. At ang dalangin namin, Panginoon, sa mga kaloob na ito ay patuloy mong pagpalain upang magamit na patuloy sa iyong gawain, Panginoon, sa lugar na ito. Gaya na ng aking nabanggit, naway magamit ang mga salaping ito para sa patuloy na expansion ng iyong kaharian dito sa lupa, sa gawain ng ebanghelismo at mga mission works na maaaring gawin na patupad ng aming iglesia. Nawa, Panginoon, ay malugod ka, Panginoon, sa pusong ito ng bawat isa sa patuloy na kanilang pagbibigay. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa pangkalatang panalangin at pagbibigay ng mensahe mula sa salita ng Diyos ng ating pastor, ay awit pa ho tayo ng isang himno. No? Ang himpong ito ay matatagpuan sa Trinity Hymnal number 403, Not What My Hands Have Done. Ang himno pong ito ay it compasses the true gospel of Christ. No? That the salvation is by grace, through faith alone, in Christ alone. So makikita natin yan sa bawat titik ng hymn na to, no? Na sinasabi nito that no merit of man's work will ever satisfy to pardon us from the wrath of God. Even how noble our intention is. No? Gaano man ka-noble yung ating mga ginagawa, nandoon yung intensyon ng ating pagtulong, pagkawang gawa. Ito'y mawawalan ng halaga. No? There is nothing but Christ alone. Kaya sa ating pakikinig sa salita ng Diyos sa umagang ito, ay namnamin natin yung bawat liriko ng mensahe ng himnong ito in preparation for hearing God's word. Let us sing Not what my hands have done can save my guilty soul. Not what my hand can make my spirit whole. Not
bago po tawagin si Pastor, ay basahin po natin ang text na pagbumulan ng kanyang pangangaral sa umagang ito. Ito po ay makikita sa Proverbs 9:13 to 18. Samahan niyo po akong basahin sa mga salin ng inyong Biblia. Ang hangal na babae ay madaldal. Siya ay magaslaw at walang nalalaman. Siya ay nauupo sa pintuan ng kanyang bahay sa isang upuan na mataas na dako ng bayan upang tawagin ang mga nagdaraan na matuwid na humahayo sa kanilang mga lakad. Sino mang walang muwang ay pumasok dito at sa kanya na kulang sa pangunawa ay kanyang sinasabi, ang ninanakaw na tubig ay matamis, ang tinapay na kinakain ay lihim, ay kanais-nais. Last verse, ngunit hindi niya nalalaman na ang mga patay ay naroon, na ang mga panauhin niya ay nasa mga kalaliman ng Siyol. Tawagin ko na po si Pastor. Salamat, Brother Marbs. Dumako po tayo sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan na ipinamalas sa amin sa nagdaang linggong ito. Sa kadahilanan kami ay na-spared ang inyong ang NCR at ang Calabarzon ay na-spared mula po sa malakas na bagyo na kung saan ito po ay naranasan ng aming mga kababayan sa Southern Luzon at Visaya. Dalangin po namin, O Diyos, ang kanilang patuloy na pagbangon sa panahong ito. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang tumulong sa mga nasalanta sa kanilang pagbangon. Hinihiling po namin ang mga nanunungkulan na sa gitna ng usapin ng katiwalian ay makonsensya, O Diyos. At dalangin po namin na unahin ang tao, hindi ang kanilang mga sariling bulsa. Tinataas po namin, O Diyos, ang patuloy na nangyayaring pagsusuwalat sa aming bansa. At nawa, Panginoon, ito ay isa sa mga maging reformasyon at turning point para sa aming bansa. Dalangin din po namin, O Diyos, ang gawain sa buong maghapon sa opportunity na muli na kami makapag-anyaya, makapanalangin para sa mga bisita, kaibigan at mahal namin sa buhay para sa isang gawain ng Gospel Hour service this afternoon. Salamat din, Panginoong Diyos, sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat din sa aming mga viewers na patuloy mong sinusustain ang aming mga regular viewers. Ang aking ama, si Papa Roman, si Tatay Erning, si Nanay Lydia, maging ang iba naming mga followers sa FB, kayo po ang patuloy na sumama sa kanila at naway magkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad namin ang mga followers na ito. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na by providence ay hindi nakasama sa pagtitipong ito. Samahan mo sila sa kanilang mga kanya-kanilang kalagayan. Sa aming pagtunghay sa paksa ng pag-aaral namin patungkol na may kinalaman sa kasalanan, hindi lamang kasalanan ng aming bansa, maging sa aming mga personal na kasalanan, nawa ito, O Diyos, ay tunay na mangusap ka sa aming kalagitnaan. Sa iyong mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Normally, ang Hollywood at ang ating mga movies ay they presented evil in such a way that it is quite terrifying, frightening. Imagine po ninyo yung
demonyo, Satan, ano ba itsura niya sa ating mga movies? Di po ba may kapa, may sungay, may buntot, at may tinidor? At ito po ang ginagamit niyang figura o itong dinidepict na figura, picture ng dyablo at sa kaniyang pagtutukso at sa kaniyang paghahasik ng lagim. Subalit, kung ganito po ang tunay na paraan ng dyablo, meron pa ba siyang masisila? Meron pa po siya bang matatakot? Kung ako man ang tutuksuin ng dyablo at magpapakita sa akin ng dyablo sa ganitong kalagayan, hindi pa siya nakakapagsalita, nakatakbo na ako. Hindi mo ba? Sad to say, that is the picture of the movies. But what the Bible says, even Satan can even have a form of an angel of light. In Proverbs chapter 9, here is presented about the two invitation. An invitation about one from wisdom and one from folly. Kung makikita po natin the entire chapter of Proverbs chapter 9, you will find that there are two invitations calling men on their sides. First is the way of the wisdom, but here in verse 13 starts the way of the folly. And both same people, they are calling and inviting. One leads to life, and the other leads to death. As if that you are making a choice. Subalit, for this morning, the scripture text that I want to consider is in verse 17, which is part of the way of the folly. In verse 17, we see here in our text that there is a apparent pleasure in indulging in sin. Look at verse 17. Stolen water is sweet. A bread eaten in secret is pleasant. However, the contrast is in verse 18. Bagamat it is pleasurable at first, the second part is painful. If the first part is sweet, the second part is suffering. So that is the main idea of this particular verse 17 and 18. And I would like to develop a sermon on this particular idea. And the message statement for this sermon is, sin often wear a mask of pleasure, but its true face is pain. Ang kasalanan ay nagpapanggap ng isang masayang kalagayan o kaaya-ayang kalagayan, subalit ang tunay na mukha nito ay kapahamakan. Sin often wear a mask of pleasure, but its true face is pain. Why is it sin is so attractive? Bakit po maraming tao ang nahahalina sa paksa at usapin ng kasalanan? Hindi po nagkulang ang Bible. Nabalaan tayo. The Bible does not cover the consequences. In fact, it has been already revealed. Inihayag ng Biblia ang ginagawa ng kasalanan. However, merong aspeto sa kasalanan na sa umpisa, masaya, masarap, matamis. And that's our text says.
Proverbs 9:17, stolen water is sweet. Bread eaten in secret is pleasant. Job 20 verse 12, it says, though evil is sweet in the mouth. You see, there is a recognition that sin is pleasurable. Sin is sweet at first. Ito po ay parang isang kagaya doon sa aspeto ng paano daw manghuli ng Eskimo, ang isang Eskimo sa North Pole ng wolf. Alam niyo po bang ginagawa daw ng Eskimo, which is napanood ko ito sa Discovery Channel, that the Eskimo, para makahuli siya ng wolf, ay babaliktarin po niya ang double blade knife. So double blade po siya. Itutusok po niya ito sa yelo, and then lalagyan niya ng pain ng karne, na sariwang karne. At ito'y maaamoy. Miles away, kayang i-detect ng wolf ang scent ng blood. At ito ang dahan-dahang mag-eentay sa kanya. And when he reached that sword na nakabaon sa snow, na kung saan ay may pain ng fresh meat, ito'y kanyang didilaan. Hihimurin niya ito hanggang sa makonsume niya ang meat, pero ang hindi niya alam, habang dinidilaan niya ang meat na ito't sarap na sarap siya, dahan-dahang nasusugatan ng kanyang dila. Because this is a double-edged sword, and he was so enticed with the blood, with the scent, with the taste, na kinakain niya. Na habang nagdudugo ang kanyang dila, lalo siyang naiengganyo dahil mas fresh blood ang kanyang mga nakukuha. Subalit paglipas ng ilang oras, siya'y manghihina, mahihilo, hanggang siya ay mamamatay. Hindi niya alam na ang kanyang dugong kinakain at hinihimod ay ang kanyang sariling dugo. That's why, that's the title of our text today. That's the title of the sermon today. Sin is pleasurable, but in the end, it will bring so much pain. Sin is sweet at first, but in the end, it will lead you to suffering. There is the delightfulness of sin at first, but in the end, there is destruction. That's the first part of the point, the pleasure of sin. Secondly, we will see the second part, the pain of sin. And thirdly and finally, only in Christ alone our hope against sin. These are the three important things that we need to understand, that we need to learn from this subject, the pleasure and the pain of sin. Sin promotes immediate gratification. Just like the wolf, he was so gratified to have a fresh meat that blinded him, na nag-indulge siya. Para rin itong pain dun sa kwento nung Chronicles of Narnia, yung White Witch ay nag-offer ng Turkish delight to Edmund, na naging curious siya nung kanyang buksan at tikman. Ang hindi niya alam, this is just a bait. He will be enticed. Kakainin niya ito at magugustuhan niya.
And that has sin at its property. It has its character. Sin gives an illusion of fulfillment because sin often masquerades as a path to happiness. Yun po ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Dinisenyo ang kasalanan upang ikaw ay maakit. Sin is attractive because it offers what it seems as a shortcut to pleasure, a shortcut to power. Eh di ba yan ang problema ngayon ng mga nasasangkot sa pamahalaan? Sa report na napapakinggan natin, in Aquino administration ay 10% lamang, in Duterte administration 12 to 15%, now 25 to 30%. Hindi paliit, palaki. Bakit? Eh hindi nagkahulihan sa 10% eh. Eh di pwede 15%. Hindi nagkahulihan ng 15%, hindi nagkabukuhan. Eh gawin nating 25 to 30%. But that is the characteristic of sin. It always wears the mask of satisfaction. Sin gives instant pleasure. Whether it is lust, greed, or pride. It feels good at first. There's an initial thrill, comfort, and satisfaction. In other words, it is truly addicting. Like a sweet honey on the tongue to savor it. Yun pong ginagawa ng kasalanan. There is an instant, immediate gratification that you will be enticed and crave for more. But not all pleasurable is noble. Let us remember that. Not all pleasurable is noble. Because sin is so addictive. Kung titingnan po natin ang mga example sa Biblia, we will find out that truly enough, sin was so enticing. Genesis 3:6. This is the account where Eve was tempted in the Garden of Eden. In Genesis 3:6, ang sabi doon, she saw that the fruit was good for food. She covet or she took the fruit. Pero bago niya kinuha, it was pleasing in her eyes. The desire for Eve was so fierce, so intense, because it was forbidden. To add to that, yung curiosity niya nag-take over para makalimutan niya ang utos ng Diyos. Turn your Bibles in Joshua. Joshua chapter 7. Joshua 7, verse 21. This is about the sin of Achan. Verse 21. Verse 20, and Achan answered Joshua, truly I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this is what I did. Verse 21. When I saw among the spoils a beautiful cloak from Shinar, and the 200 shekel of silver,
and a bar of gold weighing 50 shekels. Then I covet them and took them. You see the pattern? I saw, I covet, I took. David and Bathsheba. The whole chapter of chapter 11 of 2 Samuel. David saw from his rooftop Bathsheba bathing. She coveted by inquiring about her, and he took it. He took her. He slept with her, leading to idolatry, and later on, murder of his husband, Uriah. This shows that our unchecked desires can lead to a spiral, deep sin. Samson and Delilah in the story of Judges. His desire blinded him. He was blinded physically, literal siyang nabulag dahil binulag siya, and spiritually. Nauna muna yung kanyang pagkabulag spiritually, and then later on, yung kanyang physical na pagkabulag. What is the lesson that we need to understand about the pleasure of sin? We should be reminded that sin does not always appear ugly. Or evil does not appear always ugly. Or frightening. Or terrifying. Di ba? Kaya nga sabi ko, di ba? Kinondisyon ang ating mind ng Hollywood, ng mga movies, na kapag masama o nakakatakot, gawain ng dyablo, nakakatakot siya. But the Bible presents us the other way around. It is appeared in a dress with charm, a dress with alluring pleasure. So that we should be enticed and get hooked, get addicted. Another lesson, bagamat madalas nating makita ang kasalanan ng ating kapwa, magandang sinabi ni Kevin DeYoung, and I quote, recognizing your own sinfulness, the sin that we ought to hate most is our own sin. This is saying as if in Sermon on the Mount when Jesus said, before taking off the speck of the eye of your neighbor is to take off the log in your own eye. Kevin DeYoung is right when he says, let us recognize our own sinfulness. Because the sin that we ought most hate, the sin that we ought most to hate is our own sin. Why? Because it blinds us. Binubulag talaga tayo. Binubulag tayo saan? Sa consequences nito. And that's the second point. After seeing that the stolen water is sweet, a stolen bread is pleasurable to eat, secondly, sabi nung talata natin sa verse 18, hindi mo alam, napakapanganib niya. Pumapasok ka sa libingan. Pumapasok ka, ang mga kasamahan mo ay bangkay. It is a imagery about what? About destruction.
the consequences of sin is death. Diba? Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the truth of the matter is, even though sin is presented pleasurable, there is the pain and the suffering of sin. Sin promises what it cannot deliver. Yan po ang ginagawa ng kasalanan. Tupdin. Said that sin is likened or compared to our credit cards. Diba? How many of us here have credit cards? What is the principle of credit cards? Enjoy now, pay later. If you have problem with discipline of using your credit cards, you will reap the consequences of paying later. If you don't have the means, if you don't have the discipline, how to use it, how to manage it, after 30 days, you will find out. You will suffer. You will pay the consequences. That's the problem with Eve. As we go back in the garden, di ba? Pinangakuan siya ng wisdom. Pinangakuan ka that you will be like God. And he was enticed. But because he want the wisdom and to be like God, what? Sin, death, came into this world. There is the shame and separation with God. Oftentimes, the devil will whisper into our ears, it's just once. Minsan lang naman subukan mo. Hindi ba ganyan din ang mga sinasabi sa ating mga kabataan? Ikaw na pinalaki ka ng magulang mo na hindi ka nakapanigarilyo, nakatikim ng alak, maglasing, magbulakbol, magsugal. Pero because of peer pressure, minsan lang naman, wala kang pakisama. Because napaka-brittle ang iyong spiritual values, bumibigay ka. After all, no one will know. Sa atin lang to. But if you know that God is omnipotent, God is omniscient, hindi pa pwedeng kayo-kayo lang. Hindi ba yan ang nangyayari ngayon dun sa mga pangalan na nababanggit? For many years, let's say starting 2016, after 9 years, na masaya sila, happy-happy, di ba? Sama silang kumakain, sama sila sa buffet table, sama sila sa casino, sama sila na magsaya. Bumili ng maraming mga luxurious cars. That's the pleasure part of sin. The 9 years or so is what we call the pleasure part of sin. But now, they are now reaping their sin. Now the pain is starting as the consequence of sin. The sweet part is patapos-tapos na. Now the suffering is now here.
Sin offer pleasure, but as our text says, it will definitely lead to pain. At first, we thought sin is a sense of pleasure and freedom, but in the end, it will bring bondage and pain later. Gaya ng sinabi ko kanina, yung wolf na nag-e-enjoy siyang kainin yung pain, yung karne. Pero nung maubos na yung karne, at patuloy pa rin ang kanyang paghimod, pagdila doon sa double-edged knife, nasusugatan na ang kanyang dila at hindi niya alam, sarili niya ng dugo ang kanyang nalalasahan at kinakain. Second lesson, sin hardens the heart. Don't you ever forget that. Sin will harden your heart. Because pagkatapos ng isa, susunod doon pangalawa. Sa unang pagkakamali o sa unang paggawa, takot na takot ka, konsensya ka, inuusig ka ng budhi mo. Pero kalaunan, as you repeat that stealing, as you repeat that lying, as you repeat that sexual sin, as you repeat whatever sin, your conscience will become dull. Once you grieve, but after repeated times, you will feel normal. Yung mga binabayaran ng pumatay, di ba? Nagsimula yan sa isa. Pero sa kalaunan, hindi na nababagabag yung konsensya nila kung sila'y maging hard killer man lang. Na para sa kanila, para lang silang pumapatay ng aso o ng manok. Because their conscience has already been hard and shared. And that's the problem. Look at Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 21 to 25. Please turn your Bibles and even our FB followers para makita po ninyo ang decadence, ang spiritual decadence ng isang taong nagugumon sa paggawa ng kasalanan. Romans chapter 1, starting at verse 21 to 25. For although they knew God, they did not honor Him as God, nor give thanks to Him. But they become futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they become fools, and exchanging the glory of the immortal God for images, resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to dishonoring their bodies among themselves, because they have exchanged the truth about God for a lie. You see here yung decadence from verse 21, which is unthankfulness, kawalan ng pasasalamat, o ayaw magpasalamat, hindi nagpapasalamat. Kaya nga dinisenyo ng Diyos sa loob ng isang linggo, ang isa sa 7 araw, araw ng pagpapasalamat. Araw ng pagsamba. Ang araw na ito sa mga nanonood natin ay hindi araw lang ng pamamahinga. Kung ikaw ay may kakayahan, dumalo ka sa pagtitipon ng mga mananampalataya upang maging kabahagi ka sa araw ng pagsamba at pasasalamat. Sapagkat yan ang unang-unang bagay, ang unang-unang kasalanan na nagawa ng mga taong ito. Alam nila na kaparapat dapat pasalamatan ng Diyos.
Pero hindi sila nagpasalamat. They neglected the fourth commandment, which is a day of thanksgiving, a day of worship. What follows next? Their heart becomes darkened. After darkening their hearts, there is dishonorable passion. And after dishonoring passion, depraved minds. You see, yung dahan-dahang pagbulusok ng tao kapag hindi niya kinilala ang Diyos sa buhay niya, sa trabaho niya, sa pamilya niya, it will harden hearts and it will resist correction and accountability. Even the voice of God, He will resist it. Even the correction of the brethren, He will resist it. And that is what sin is doing. Thirdly, sin distorts truth. Binabaluktot ng kasalanan ang katotohanan. Bakit ba dire-redefine ng LGBT group ngayon ang definition ng marriage? Why is it being defined? Because they are distorting the God-ordained institution. Because of their dishonorable passion, they want to redefine marriage is all about. Kaya ano sabi ni Isaiah chapter 5 verse 20? Turn your Bibles in Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who called evil good and good evil. Woe to who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. These are similar ideas in verse 20. Kahabag-habag, kahangal-hangal ang mga nagsasabing ang masama mabuti at ang mabuti masama. Kahangal-hangal ang nagsasabing ang dilim ay liwanag at ang liwanag ay dilim. Kahangal-hangal ang nagsasabing ang mapait ay matamis at ang matamis ay mapait. You see, that is what sin is doing. It is distorting the truth. It is running away from the truth. It is running away from goodness and even to divine order. Ang Diyos ang nag-order nito eh. Ang Diyos ang nag-disenyo ng marriage. And yet people want to insist. They want to have their own entitlement. Sin manifests its lies. It is half-truth. It is manipulation. It is twisting reality to serve their own selfish ends. That's why sin seems pleasurable. But what the Bible tells us, but what the text tells us, sin is painful. Example ng mga kasalanan na makikita natin o sinasabi ng Biblia. Sexual sin. Sa mga hindi may asawa, fornication, ang kategory ng kasalanang sexual sin. Sa mga may asawa, immorality. The initial pleasure is excitement, thrill of secrecy, but the long-term pain sa mga singles who engage in sexual sin, the unwanted pregnancies,
broken relationship, sexually transmitted disease, emotional trauma, broken family. These are the results of the sin of sexual sin. How about substance abuse? The Proverbs tells us a lot of things. It is pleasurable initially, social acceptance, there is euphoria, there is the unexplainable feeling. But what is the pain after the pleasure? The long-term consequence of substance abuse such as liquor, alcohol, or drugs, addiction, health deterioration. Bakit ka nagkaka-cancer? Bakit nasisira ang internal organs mo? Financial ruin, legal trouble. Eh hindi ba yung mga napapaaway, yung mga malalakas ang loob? Mahina na ang tuhod kasi nga, wala na, kontrolado na ang katawan niya ng alcohol eh. Kontrolado na ng katawan niya ng droga ang kanyang katawan, hindi na kaya ng kanyang physical na katawan, iba ang sinasabi ng isip. Hindi ba sila ang nagiging problema? Sila ang nakaka-aksidente o sila ang naa-aksidente? Either or, it results to trouble. Financial greed and materialism. Napapanahon. Na-expose. The initial pleasure is wealth, luxury, social status, power, and prestige. Imagine mo, ikaw nga naman magkaroon ng yate. Ikaw nga naman magkaroon ng helicopter. O ikaw naman magkaroon ng private jet plane. Eh, ilang tao lamang ba may kakayahan nun? Pero kung ito ay galing sa plunder, the long-term pain is unbearable. Bakit napakaraming tao, artista, mga kilalang tao, local and foreign, nagpapakamatay? Diba? Si Ernest Hemingway, kinikilala siyang tao in the 20th century, in the 19th century. Kilalang-kilala ang kanyang pamilya. Ang dami niyang negosyo. Successful siya sa lipunan. Mga politiko nga lumalapit sa kanya. Humihingi ng tulong. It's not the other way around na dapat ang tao ang lumalapit sa politiko. But why did he end this life? It's because of emptiness, anxiety, and depression. This rich, famous get depressed. Hindi nila natimbang yung mga bagay na meron sila. Let's assume na hindi plunder ito. Hindi galing sa masamang paraan, hindi kurakot. Pinaghirapan nila. Hard-earned money. They were able to have that status quo, that social status quo. But how come? How come that this rich and famous, when they get depressed, they committed suicide? It tells us something. The true peace, the true joy, is not on the material, temporal things in this world. The sin of lying. Initially, you can avoid immediate consequences. It is a gaining advantage to you. But in long term, once you are exposed, what's the pain of lying? Pagsisinungaling.
shame. Kahiya-hiya. Loss of relational trust. Hindi ka na pagkakatiwalaan. Proverbs 12:19, a lying tongue is but for a moment. Panandalian lang ang pakinabang sa pagsisinungaling. So here we see, mga kapatid, the positive or the negative, so to speak, of what sin is doing in our lives. At first, it seems pleasurable. Yes, it seems sweet. But don't forget the second part, which is the pain and the suffering of sin. Thirdly and finally, how can we get rid of the consequences of sin, which is death? What is the remedy of sin? The only hope against sin is in Christ, our Lord Jesus. Christ has defeated sin. The uniqueness of His mission. He is the anointed one, the promised seed of the woman in Genesis 3:15. That's why the Old Testament prophets predict na nila kung saan manganganak, kung anong pamumuhay ito, ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang mga tutok din. In the Old Testament, the Messiah has been predicted. In the Gospel, the first four Gospel of the Bible, Matthew, Mark, Luke, John, His life, His person, His work was demonstrated. The book of Acts, the early church, preached about Christ crucified. And the book of epistles from Romans to Jude, it has been explained. Pinaliwanag ko ano ang kahulugan ng kanyang pagparito. Ipinaliwanag ang kahulugan ng kanyang pagkamatay sa krus. Ang kanyang pagkalibing at kanyang pagkabuhay na maguli. At sa Revelation, diniklara na itong umakyat sa langit ay muling babalik. Mga kaibigan, ang tanging solusyon, the only solution that we can get rid of the curse and the power of sin is the power of Christ on His death on the cross. He is the anointed one. He is the promised Messiah. And His sole complete and perfect work on the cross guarantees defeat and triumph over sin. Jesus bore our pain. He suffered for our sins. He took the punishment that you and I deserve so that we could be free. Understand that, kaibigan. Think of that deeply. He bore your sin. He took the punishment. He suffered in your behalf that you may be free, that you may be rescued from hell and destruction, eternal destruction. Kaya nga yung prediction ng Isaiah 53, if you have your Bibles, Isaiah 53, verse 4 to 5, ang sabi doon, He took our pain and bore our suffering. Anong ginagawa ng kasalanan? Sin is painful and suffering. But here, He took our pain. He bore our suffering. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that was brought to peace was on Him, and for His wounds
we are healed. And that text has been quoted again by Peter in his epistles sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He bore our sins in his body on the cross so that he might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Galatians 3:13. Galatians 3:13. Again, another epistle of Paul that explains the death of Christ on the cross na dinemonstrate sa gospel. But look at how Paul describes and explain it. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw ang dapat maparusahan. Ikaw ang dapat magdusa. Pero dahil sa substitution, dahil sa propitiation, dahil sa ultimate sacrifice ni Kristo, dahil sa reconciliation, redemption, and ransom, all of this are the meaning of why Christ died on the cross. All of these are available for sinners who are willing to repent, who are willing to throw up their pride, their arrogance, their spiritual pride and arrogance, that you may be saved, be healed, and be forgiven. Death was defeated through the finished work of Christ on the cross. Sin was atoned so that your soul are to be rescued in hell, and grace abounds. Bagamat sin deceive us, grace reveals us. Bagamat sin hardens, but grace softens. Bagamat sin destroys, the grace of God restores. Yung hindi kayang ipangako ng kasalanan, ipinangako at ibinigay at na kay Kristo. Kaya kaibigan, examine your heart today. Sin often wear a mask of pleasure. But the true face of pain is suffering. The true face of sin is pain and suffering. Kaibigan, kung ikaw ay nadaya ng kasalanan, may solusyon. May remedy. Come to the cross of Christ, where truth and mercy and freedom is on Christ. He offers freedom and restoration. Come to Him in faith and repentance, that the chain of sin in your life will be broken. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, mangusap ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat puso ng mga taong nasa lugar na ito at sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Give us conviction of our sins, that we may see that it is truly painful, that we are suffering from this sin, that this will motivate us to come to Christ in humble obedience, in submission to Christ's Lordship. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkaroon ng saglit na refleksyon sa ating napakinggan sa umagang ito. Bago natin awitin ang
ating response hymn na makikita sa Trinity Hymnal 421, Rock of Ages, clap for me. Upang tulungan tayo to reflect sa ating napakinggan, ay let me give just itong nilalaman, itong hymnong ito. It refers to the offering of Christ, offering secure refuge and redemption for the forgiveness of sins. Sinasabi nga sa ating napakinggan, ay magkamalman tayo ng anumang yaman sa mundong ito, anumang pleasure na meron tayo sa mundong ito, ay ang lahat nito ay panandalian lang na kasiyahan. Sabi doon sa Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" So the only solution to get rid of sin is in the finished work of Christ on the cross. Kaya sa ating mga wala pang ugnayan sa ating Panginoong Kristo, at kung ikaw ay nais na makawala dito sa pleasure of sin, maging dun kung ikaw ay nakakaranas ng pain and suffering na dulot ng mga kasalanan nito, ay narito ang Panginoon. Inaanyayahan kang lumapit ka sa Kanya. Let us all rise and sing Rock of Ages, clap for me. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side of flow be of sin the double pure. Cleanse me from this guilty part. Not the labors of my hands can fulfill the law's demands. Cool my seal, rest my all for sin could not atone. Thou must save and nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for rest, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my eyes lay close in death, when I soar to worlds unknown, see to hold thy judgment throne. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Manatili po tayo nakatayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, Nawa Panginoong Diyos ay patuloy mangusap ang iyong mga salita sa aming mga puso't kaisipan, na wala kaming kailangang ipagmalaki at iharap sa iyo
Simply to the cross I cling. We cling on the cross, on the finished work of Christ. At ang aming pong mga bagahing mabubuting gawa, mga sariling katwiran, ang aming mga katalinuhan, ay isang basahan, isang maruming basahan sa iyong harapan. Ikaw nawa ang mag-udyok sa amin na lumapit kay Kristo sa pagsisisit pananampalataya. Kung kami man ay nag-e-enjoy sa kasalanan, ikaw ang magpakita sa amin na merong kabayaran ang enjoyment na ito. At kung kami man ay nagdurusa na sa consequence ng kasalanan, ay ito'y aming tingnan na ito'y bahagi at proseso na dapat naming pagdaanan. Subalit, may redemption. There is a remedy para ang aming kaluluwa ay huwag mapunta at mabulid sa impyerno. It is the merit of our Lord Jesus Christ. Nawa, O Diyos, o banal na Espiritu, ikaw ang patibay nito sa bawat pusong nakapakinig ng iyong salita, lalaki at babae, matanda o bata, naway umangkop sa kanilang mga kalagayang pangkaluluwa ang mensahe upang ito'y mabisang makinabang ang kanilang kaluluwa ngayon at sa muli nating pagkikita.